sabi ko, pag nilipat namin ng Pilipinas, gusto ko Ateneo kasi nakita ko parang naglalaro lang sa 100 to 150,000 para do sa kindergarten. Ibig sabihin, um, minus 10 times. 'Di ba? Ang laki ng matitipid ko sa anak ko. Pero sabi ko, naku yari. Kapagka Ateneo baka, tagli sila do'n, kaya kailangan talaga international school. Dahil yung anak ko nakakaintindi, pero hindi nakakaintindi ng Tagalog, pero hindi yung kayang dire-diretso. Ano, kailangan talaga international school pa din. Isa yung Faith, tsaka yung ano pa ba, yung Brent malayo sa'min, eh. Kasi Marikina, eh, 'no? Brent, nasa Laguna yung Brent. Brent din makakatipid kami, bakit? Nakita ko yung tuition dun halos kalahating milyon lang. Samantala dito 1.5 million. 'Di ba? Sabi ni Ann, sa Brent School mo papasukin, international school, malayo lang po. Nasa Laguna kasi 'yun. Dito 1.5 million ang katumbas nung $22,000 na CI, Cayman Island dollars. Oh, pag pinasok ko pag pinasok ko sa Brent, kalahating milyon o 600,000. Ang laki, kalahati din yung tipid, mga bossing. Kaya lang malayo talaga, no? Dito na lang. Okay naman kami dito, mga kababayan. Pero dapat talaga magsalita din dito ang Ateneo. Mag-explain. Would the explanation to the family have been disdain, bordering of indifference? Kailangan, kumbaga, para marinig din po yung kanilang side din po. Sabi ni JJ Bar, Singapore School of Manila sa BGC. Alam ko yung pamangkin ko, yung isa, sa yung British International School sa BGC, siya papasok doon, no? Baka doon din, kung sakali na uuwi kami ng Pilipinas. Ngayon, no, mga bossing, tumuloy tayo. Nako, ito yung prosecution daw ho. May ilalabas na Mary Grace Piatos. Pakinggan nyo ho, mga boss. Conference for the impeachment trial of Vice Sabi ni John J. Jason, kahit saan pwede mag-aral pero sana yung training ng varsity bawasan, hindi yung pang-military. Sabi ni John J. Jason. Correct. Game, pakinggan natin ito kasi yung Mary Grace Piatos lalabas. The pre-trial conference for the impeachment trial of Vice President Sara Duterte has finally concluded after 5 days. Senate Impeachment Clerk of Court Renato Bantug Jr. says the Secretariat will now prepare the pre-trial brief, which will serve as the roadmap for the impeachment trial set to begin on July 6. During the pre-trial proceedings, the prosecution panel presented its list of witnesses, including Mary Grace Piatos. Including Mary Grace Piatos daw. Prosecution panel presented its list of witnesses, including Yung prosecution panel, na list na mga na witness kasama si Mary Grace Piatos. Ngayon, ang tanong natin dito, isa ba doon sa dating kasamahan o dating empleyado ni Sara Duterte yung magpapaliwanag patungkol doon sa Mary Grace Piatos? Or mismong lalabas ba kasama sa prosecution yung Mary Grace Piatos? Yun po yung tanong dyan, mga kababayan. At yun yung aabangan natin dyan sa mga pangyayari po sa impeachment. Sabi ni Cesar de los Reyes, taga saan kaya si Mary Grace Piatos? Sabi naman ni Bato de la Rosa, madami daw Piatos doon sa sa Davao. Sabi ni The Mechanic, mukhang bumaliktad ang pumirma ng pangalan ni Piatos. Maaari din po, mga kababayan. Siyempre, ito, ipit, no? At talagang lumabas na lahat. Siguro iniisip na, naku, yari ako dito. Pag hindi pa ako nakipagtulungan dito, malamang kasama ako sa makukulong. Sir Mark, parang mag-witness din daw sa impeachment yung sheriff na binugbog niya. Pinapatawag din yun. Di ba? Pinapatawag din yun. Sabi ni Ann, sa grocery, madaming Piatos. Yun lang. Mary Grace Piatos, who was identified as one of the alleged recipients of confidential funds from the Office of the Vice President in 2022. Ang nakikita ko dito, baka ilaglag si Sara Duterte nito. Ang nakikita ko, baka isa sa empleyado niya ito, at tapos, yun nga ang nakita natin, yun nga ang naano natin na
Wala, ipit na kami dito at talagang lumabas na lahat ng ebidensya at halata naman kami o makipagtulungan na lang ako. Ganon, ano? Ang mahal na, sabi ni Chito Vlog, ang mahal naman ng tuition ng kinder mo, saan ka nakatira? Grand Cayman Island lang po tayo nakatira. But the Philippine Statistics Authority has said it has no birth record of any person with that name. Duterte's lawyer, attorney Michael Poa, was also included in the prosecution's witness list. If ever lang, no? Ayan. Because we do not want to dwell on the witnesses to be presented. I am sure that it will be significant in proving the prosecution's case, no? If ever nakasama si Mary Grace Piatos. Pwede naman because lalo na kung ang tatanungin naman nila ay matters that are not pertaining to my role as counsel of the Vice President. Wala naman sigurong problema. And if they really wish to call me as a witness, katulad ng ginawa nila sa Committee on Justice, hindi ba? Wala naman tayong problema doon. Meanwhile, the box containing Duterte's tax records was not opened during the Yan yung ayaw nilang pabuksan. Di ba? Lalo na ang sinasabi nila Michael Poa, hindi na dapat buksan, hindi na makita. Lalo na nung mga panahon na hindi pa Vice President si Sara. pre-trial conference after the defense team objected. Sabi ni Alonle TV, wala sa PSA si Mary Grace Piatos. Baka iniisip ko talaga, isa sa staff ni Sara Duterte yung magpapaliwanag kung sino si Mary Grace Piatos at kung ano yung Mary Grace Piatos talaga. Tingin ko yaan yun Nasa prosecution Yung tatlong pumirma dapat idaan sa NBI, no? Forgery in question in document. Sabi, black bat, sabi ni Sherlock. Oo nga. Yung blood bat nilang sinasabi, parang hindi naman ho natin makita. But House Leader Prosecutor Jervy Luistro says the documents may still be unsealed and presented during the trial proper. Hindi po kami naglakas ng loob sa House because we understand that we are not the impeachment court. But we have the highest regard to the impeachment court na dito makikita na ng sambayanang Pilipino ang laman ng BIR box. Ayan. But to our surprise, tinanggihang buksan at tinanggihan ding markahan even the sealed box. Bakit? Ano ang kinatatakot? Kasi kung wala ka naman kinatatakot doon sa mga gano'n, hayaan na natin para hindi dumagdag sa mga isipin na mamamayang Pilipino na may itinatago tayo. Di ho ba? Mga boss, hanggang dito na lang ako. Kailangan ko na magtrabaho. Ayan, naka-uniforme na nga ako. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Paalam. Hanggang bukas alas 9 ng umaga, naka-live